Noong araw na tumawag ang sarili kong anak si Marie Chris, alam kong hindi na ito ang dating boses niya, hindi siya humingi ng tawad. Ang sabi niya, "Nagpakasal na kami, ma. Kami lang na talagang importante ang imbitado. Ipadala mo na lang ang susi sa Batangas." Walang hiya. Matapos ang lahat ng sakripisyo ko, parang wala lang ako sa buhay niya. Nakalimutan niya na ako ang ilaw ng tahanan niya. Ilang taon akong nag-isang nagtrabaho, nagtipid, nagdarasal. Simula noong iwan kami ng ama niya, binuo ko si Marie Chris. Ang bahay bakasyunan na inaangkin nila ngayon, pinagpawisan ko iyon para sa aming pamilya. Pero sa tingin ni Ramon, ang bago niyang asawa, isa lang akong sagabal na kailangan ng itapon. Gusto nilang tanggalin ako sa buhay nila dahil lang sa tingin nila wala na akong silbi. Pero ang hindi nila alam, hindi lang ako isang lola na basta na lang itataboy. Mayroon akong lihim na yaman, hindi ito ginto, kundi katotohanan na itinatago ng pamilya nila. Ang akala ni Ramon, hawak niya ako sa leeg dahil mayaman siya at wala akong alam. Nagkamali siya dahil ang regalo na ipapadala ko hindi galing sa registry. Ito ang trump card na babasag sa lahat ng kasinungalingan niya. Hindi ito simpleng ganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dangal ko at pagpapakita kay Ramon ng leksyon na hinding-hindi niya malilimutan habang nabubuhay siya. Kung naramdaman mo na ring tinaksil ka sa sarili mong pamilya, paki-like and share ang video na ito. At kwentuhan mo ako, saan ka nanonood? Simulan na natin ang kwento. Bago pa man dumating ang nakakagulat na tawag na iyon, ang tawag tungkol sa kasal na dumurog sa puso ko, kailangan kong balikan ang simula. Kailangan nating bumalik sa 2 taon na nagpabago sa lahat ng aming buhay. Ito ang kwento kung paanong ang aking matapang, matalino, at independenteng anak na si Marie Chris ay nabihag ng isang lobo na nakasuot ng damit tupa. Noon, proud na proud ako sa anak ko. Hindi ko hinayaan na sirain ng pag-iwan ng ama niya, si Robert, noong 8 taong gulang pa lang siya, ang kanyang kinabukasan. Nag-isa kong binuo ang aming buhay. Bilang isang nurse na nasanay sa hirap, puyat, at disiplina, tinuruan ko si Marie Chris na maging tumpak sa lahat ng bagay. Tinuruan ko siyang maging malakas ang loob. At higit sa lahat, tinuruan ko siyang huwag umasa sa sinuman para sa kanyang kaligayahan. Sa edad na 28, may sarili na siyang kondo sa Makati, malapit sa trabaho, at isang matagumpay na karera sa marketing. Siya ang buhay ko, siya ang dangal ko. Hindi siya walang silbi. Hindi siya mahina. Siya ay ang lahat ng pinaghirapan ko, ang ilaw ng tahanan na itinayo ko sa gitna ng unos at kahirapan ng pagiging single mother. Ang makita siyang masaya, ligtas, at secure ang pinakamalaking gantimpala sa lahat ng aking sakripisyo at pagtitipid sa loob ng maraming taon. Kaya nang ipinakilala niya si Ramon sa akin noong una, masaya ako. Ang ganda ng glow ni Marie Chris. Parang bumalik ang liwanag sa mga mata niya na nawala simula noong huli siyang nasaktan sa pag-ibig. Naalala ko pa ang tawag niya, ang boses niya ay nanginginig sa tuwa. Sabi niya, "Ma, iba siya, naiintindihan niya talaga ako. Deserve ko to, ma." Sa wakas, nakakita ako ng taong magmamahal sa akin ng buo, isang taong hindi ako iiwan tulad ng ginawa ni Papa. Ang takot na iwanan si Marie Chris ay laging naroon, nakatago sa sulok ng puso niya, dahil sa trauma ng pag-alis ni Robert noon. Kaya nagdasal ako. Gabi-gabi akong nagdasal sa ating Panginoon. Nagdasal ako na sana, ito na ang lalaking magbibigay ng totoong kaligayahan sa kanya. Hindi ko hiningi ang isang prinsipe na may maraming pera dahil kaya naman naming buhayin ang sarili namin. Hindi kami mayaman, pero may kaya kami. Ang hiningi ko lang ay isang lalaking magpapahalaga sa utang na loob na ibinigay sa kanya ang puso at pagkatao ng aking anak at ang kasaysayan namin bilang pamilya na puno ng pagmamahal. Para sa unang dinner nila sa bahay namin, inihanda ko ang lahat ng paborito niya. Nagluto ako ng espesyal na adobo na may pinakuluang itlog, yung tuyo at nagmamantika, at laing na may gata na galing pa sa ating probinsya. Ito ang aming simpleng tradisyon na puno ng pagmamahal. Ito ang aming ilaw ng tahanan at ang pagkaing ito ay sumisimbolo sa aming samahan bilang mag-ina. Nilabas ko ang pinakamaganda kong mantel at ang mga plato na ginagamit lang namin tuwing Pasko. Gusto kong maging espesyal ang lahat.
Gusto kong maramdaman ng lalaking ito na welcome siya sa aming pamilya, basta ba totoo ang intensyon niya. Nang dumating si Ramon, nakasuot siya ng mamahaling suit na gawa sa Italy. Masyado yatang formal para sa isang simpleng hapunan sa bahay. Amoy na amoy ko ang kanyang mamahaling pabango na pumuno sa aming sala. May dala siyang 12 pulang rosas at, hay naku, ang dami niyang papuri sa bahay namin. Ang ganda ng bahay ninyo, tita. Napaka-cozy. Napaka-homey, sabi niya habang inililibot ang tingin sa bawat sulok. Sobrang gwapo niya sa paraang makintab, sa paraang parang modelo na lumabas sa isang magazine na agad kong kinutuban. Mayroon siyang charm na kung titingnan mo ay parang napakabait. Pero para sa akin, na isang lola na nakaranas na ng pakulo ng mga lalaki, parang praktisado ang lahat. Para siyang naglalaro. Para siyang umaarte sa harap ng nanay ng kanyang target. Ang mga mata niya ay naghahanap ng pagsang-ayon, hindi ng totoong koneksyon. Ang ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa hapunan, nagtanong siya tungkol sa nursing career ko. Tinanong niya kung kailan ako nag-retire, kung gaano kahirap maging single mother sa Maynila, at kung paano ko napalaki si Marie Chris na maging ganoon ka-successful. Tila interesado siya sa mga kwento ko sa ospital, pero habang tumatagal ang usapan, napansin ko na mas interesado yata siya sa disiplina at finances na ginamit ko para makarating kami sa estado namin ngayon. Nagtanong siya tungkol sa pensyon ko, tungkol sa mga investment ko kung mayroon man. Parang financial investigator siyang nag-iipon ng datos. Pinuri niya ang adobo ko na siyempre nakakatuwa naman bilang nagluto. At inalok pa niya na maghugas ng pinggan pagkatapos kumain. Ako na po dyan, tita. Magpahinga na po kayo, sabi niya nang may ngiti. Perfect gentleman behavior na dapat ay kaakit-akit, pero sa loob-loob ko, pakiramdam ko, para siyang naglalaro. Walang katotohanan. Masyadong smooth. Masyadong perpekto. Nang umalis sila, niyakap niya ako ng mahigpit. Sabi niya, ang galing ninyong magpalaki ng anak, inay. Ang galing-galing ni Marie Chris. Dapat po kayong maging proud. Ipinagmamalaki ko po siya. Proud ako, syempre. Pero ang mga salita niya parang hindi tumatagos sa puso. Para siyang nagpapaalala sa akin ng halaga ni Marie Chris na para bang pinapayagan niya akong maging proud dahil nakuha na niya ang premyo. Ang nagpakulo talaga ng dugo ko, ang bagay na nagbigay sa akin ng tunay na pangamba, ay ang paulit-ulit niyang pagbanggit sa aming beachfront property sa Batangas. Ito ay isang simpleng bahay bakasyonan na nasa pamilya namin ng 15 taon. Hindi ito mansyon, hindi ito malaki, pero napakahalaga nito sa amin. Dito lumaki si Marie Chris. Dito siya natutong lumangoy sa dagat. Dito kami gumagawa ng mga alaala tuwing Pasko at mahal na araw, malayo sa ingay ng Maynila. Ito ang aming lihim na yaman, hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil sa halaga nito sa pamilya, sa kasaysayan namin. Sabi ni Ramon habang umiinom ng kape. Ang ganda po ng Batangas ninyo, tita. Nakita ko ang mga pictures ni Marie Chris. Napaka-strategic ng location. Sigurado po akong mataas ang appreciation ng property value niyan, lalo na kung gagamitin ninyo ang tamang investment strategy. Appreciation? Strategy? Investment? Hindi iyon ang tawag namin dyan. Tawag namin dyan ay bahay pamilya. Tawag namin dyan ay pahingahan. Nang sinabi niyang, sana po, sa lalong madaling panahon, maging bahagi na rin ako ng tradisyon ninyo sa Batangas. Gusto ko pong makita kung paano natin ma-maximize ang potensyal ng lugar. Parang may pahiwatig ng pagmamay-ari sa boses niya. Hindi siya humihingi ng permiso na bumisita. Humihingi siya ng titulo. Tinitigan ko siya. At sa sandaling iyon, hindi ko nakita ang mapagmahal na nobyo. Nakita ko ang isang negosyante na tumitingin sa isang asset. Nang gabing iyon, matapos silang umalis, hindi ako makatulog. Tinawag ko ang kapatid ko na si Tita Janet. Sabi ko sa kanya, Tita Janet, may mali kay Ramon. Masyadong interesado si Ramon sa Batangas. Parang naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa halaga ng bahay. 3 beses niya binanggit, Tita Janet! Parang sinisiyasat niya ang dangal at yaman ng pamilya natin. Sabi naman ni Tita Janet na likas na mabait at positibo. Hayaan mo na, Caridad, baka nagagandahan lang. Ibig sabihin, gusto niyang maging bahagi ng pamilya. Masyado ka lang overprotective,
Baka inggit lang iyan kasi wala siyang ganong property. Kailangan mo na siyang pagkatiwalaan para maging masaya si Marie Chris. Hindi ka na bata para mag-alala sa lahat ng bagay. Hayaan mo na silang maging masaya. Gusto kong maniwala kay Janet. Gusto ko talagang maniwala na nagbabago na ang panahon, na may mga lalaki pa ring tapat, lalo na para sa anak ko. Pero ang perpektong ngiti ni Ramon, palagi niyang ipinapaalala sa akin ang ama ni Marie Chris, si Robert. Si Robert ay may ganoon ding charm, ganoon din siya kagaling magsalita, at ganoon din siyang magpapakita ng pagmamahal hanggat mayroon ka pang maitutulong sa kanya o hanggat mayroon ka pang halaga sa kanya. Pero sa oras na wala ka ng silbi, itatapon ka na lang. Ang hinala ko ay hindi nagkamali. Ang lihim na yaman na binabanggit niya ay hindi ang puso ni Marie Chris, kundi ang ari-arian namin. Kaya simula noon, nag-iingat na ako. Alam ko, sa mundong ito, ang pagiging nurse ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang mga sintomas ay hindi pwedeng baliwalain. Hindi mo pwedeng basta lang ipagsawalang bahala ang isang taong perpekto. Walang taong perpekto. At si Ramon, puno siya ng sintomas ng isang manloloko, isang mandaragit. Hindi lang siya charming, siya ay kalkulado at mapanganib. At ang anak ko ang kanyang target. Sa sumunod na mga buwan, napanood ko ang unti-unting pagbabago ng aking anak na parang isang mabagal na aksidente sa kalsada na hindi mo mapigilan. Ang pag-ibig niya kay Ramon ay parang isang piring sa mata na unti-unting humaharang sa kanyang paningin at sa aming relasyon bilang mag-ina. Dati, kami ay parang magkaibigan. Walang araw na hindi kami nag-uusap. Ang tawag namin araw-araw tuwing lunch break niya, ang tawag na iyon ay ang lifeline ko. Ang aming oras para magkumustahan, tumawa at magbahagi ng maliliit na bagay sa buhay. Ngayon, ang mga tawag na iyon ay naging lingguhan na lang. Tapos naging buwanan. Hanggang sa halos wala na. Dati, magkakwentuhan kami tungkol sa lahat. Chismis sa trabaho, ang latest sa Netflix, mga dating disaster niya, kung ano ang niluto ko para sa hapunan. Ngayon, tahimik na ang linya. Kapag ako ang tumatawag, mabilis siyang magpaalam. Sasabihin niya, "Ma, nagmamadali ako, may meeting kami ni Ramon." O kaya naman, "Ma, pagod ako, bukas na lang." Pero ang bukas ay hindi dumarating. Laging may Ramon. Laging may dahilan. Ang dating mainit na boses ng anak ko ay naging malamig at malayo. Para bang nakikipag-usap ako sa isang estranghero na may boses ng anak ko. Nang tanungin ko si Marie Chris kung bakit siya lumalayo, kung bakit parang iniiwasan niya ako, ang sagot niya ay laging may kasamang pangalan ni Ramon. Ito ang naging mantra niya. Sabi niya sa akin, sabi ni Ramon, "Ma, dapat daw mas mag-focus ako sa relasyon namin. Ang mga successful couples daw, inuuna ang isa't isa." Sabi niya, hindi raw healthy na laging nakadepende ako sa'yo. Parang hindi na raw ako lumalago bilang isang babae. Kailangan ko daw matutong tumayo sa sarili kong mga paa, kasama siya. Depende? Ang pagtawag sa nanay mo kapag stress ka ay dependency? Ang pagbisita sa bahay ng nanay mo para kumain ng sinigang ay dependency? Hindi iyon dependency, anak. Iyon ay pamilya. Iyon ay pagmamahal. Iyon ay utang na loob na dapat nating panatilihin dahil tayo ang magkakampi sa buhay. Tayo lang ang mayroon sa isa't isa noong iniwan tayo ng tatay mo. Pero hindi niya iyon narinig. Ang narinig niya ay ang manipulasyon ni Ramon. Ang mga salita ni Ramon ay naging batas para sa kanya. Alam ko, parang sinasabi ko sa sarili ko, "Caridad, baka masyado ka lang overprotective. Baka matanda ka na at nagiging maramdamin." Pero alam ko, bilang isang ina, may kutob ako na hindi nagkakamali. Ang kutob ko ay nagsasabing nawawala na ang anak ko sa akin. Ninanakaw siya ng dahan-dahan. Ang sumunod na matinding dagok, ang bagay na talagang nagpadugo ng puso ko, ay ang engagement party niya. Hindi ako inimbitahan. Isipin ninyo iyon. Ang sarili kong anak, ikakasal, at hindi ako kasama sa selebrasyon. Nalaman ko ang engagement ni Marie Chris sa parehong paraan na nalaman ng mga estranghero sa Facebook. Isang umaga, habang umiinom ako ng kape at nag-i-scroll sa telepono ko, nakita ko ang litrato. Isang larawan ng kaliwang kamay niya
May malaking brilyante na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier at ang caption na nagsasabing, "He asked, I said yes. Can't wait to start our forever together." Daan-daang likes ang nakita ko. Mga comments mula sa mga kaibigan, katrabaho, mga kamag-anak na hindi naman namin ka-close, lahat sila nagko-congratulate sa kanya. "Congrats, girl! So happy for you! Ang ganda ng singsing!" Walang nagtanong kung nasaan ang nanay niya. Walang nagtanong kung bakit wala ako sa picture. Dahil siguro, inakala nilang alam ko na. Inakala nilang nandoon ako sa likod ng kamera, masaya para sa anak ko. Pero hindi. Ako ang huling nakaalam. Ako, na nagpalaki sa kanya, ay naging huli sa balita. Tinitigan ko ang larawan na iyon ng 10 minuto habang lumalamig ang kape ko. Ang kamay na iyon, ang kamay na hawak ko noong unang araw niya sa eskwela. Ang kamay na hawak ko noong umiiyak siya dahil iniwan siya ng tatay niya. Ngayon ay may suot na singsing mula sa lalaking naglalayo sa kanya sa akin. Ang anak ko, engaged na, at nalaman ko sa social media. Ang dangal ko parang niurakan. Paano ko ito ipapaliwanag sa mga kumari ko? Paano ko sasabihin na hindi ko alam? Tumawag ako agad sa kanya, nanginginig ang mga kamay ko. Sumagot siya pagkalipas ng ilang ring. "Oh my God, Ma. I'm so sorry." Boses ni Marie Chris, pero puno ng excitement at adrenaline. "Kagabi lang nangyari, Ma. Na-catch up kami sa moment. Nag-surprise siya sa paborito naming restaurant, tapos tumawag kami sa parents niya. Masyado nang late, Ma. Tatawagan kita sana ngayon. Promise, hindi ko sinasadya." Pinilit kong maging masaya kahit durog ang puso ko. Pinigilan ko ang luha na gustong pumatak. Sabi ko, "Congratulations anak, masaya ako para sa'yo. Kwento mo sa akin ang lahat." Kinuwento niya ang proposal, ang singsing, kung gaano ka-romantic si Ramon at kung paano agad nagplano ang parents ni Ramon ng engagement party sa kanilang country club sa Forbes Park. Napakabilis, parang business transaction na agad isinara. Ang parents ni Ramon ay nandoon. Sila ang unang tinawagan, sila ang kasama sa plano. Tinanong ko siya, "Kailan ang engagement party?" Gusto kong tumulong. May tahimik na sandali sa kabilang linya. Isang katahimikan na nagsasabi ng lahat. Sumagot siya ng mahina, "Sa susunod na Sabado, Ma. Maliit lang. Immediate family lang at kaunting close friends." Napangiti ako ng mapait. Sabi ko naman, "Sige, magdadrive ako ng Biyernes ng gabi para makatulong sa iyo. Maghahanda ako ng lumpia at pansit para sa handaan." Alam kong paborito ni Ramon ang lumpia ko. Isa pang tahimik na sandali. Mas mahaba ngayon. Mas mabigat. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang dumurog sa akin. "Ma, tungkol doon. May specific ideas kasi ang pamilya ni Ramon. Ang mother niya, traditional daw. At sila ang nagplano ng lahat ayon sa customs nila. Alam mo na, high society. Iba ang gusto nila, hindi bagay ang lumpia at pansit doon." Naramdaman ko ang lamig sa sikmura ko. Ang lumpia at pansit ko, na laging bida sa mga handaan namin, ngayon ay hindi na bagay. Tinanong ko siya ng diretso, pinipilit kong huwag mabasag ang boses ko. "Anong ibig sabihin niyan, Marie Chris? Hindi ba't ako ang immediate family mo? Ako ang nanay mo." Ang sagot niya ay parang punyal sa dibdib. Ibig sabihin, para lang talaga iyon sa side nila ni Ramon at sa couple friends namin. Hindi naman sa hindi ka importante, Ma. Pero may sarili silang paraan ng paggawa ng mga bagay at sabi ni Ramon, mas mabuting respetuhin namin. Ayaw niyang magsimula kami sa gulo. Ayaw niyang ma-offend ang parents niya. Sabi ni Ramon. Ang lahat ng bagay ay naging sabi ni Ramon. Siya na ang nasusunod. Ang respeto para sa biyenan ay naging mas mahalaga kaysa sa respeto sa sariling ina. Pinanatili kong kalmado ang boses ko kahit gusto kong sumigaw sa sakit. Sinabi ko, "Naiintindihan ko. At ano ang sa tingin mo? Sang-ayon ka ba dito?" Sumagot siya, "Sa tingin ko, mas kilala ni Ramon ang pamilya niya kaysa sa akin. Gusto kong maging maayos ang umpisa namin sa kanila." Naiintindihan mo, di ba? Gagawa tayo ng special bonding nating tatlo soon. Tayo lang, promise. 6 na buwan na ang nakalipas noon. Wala kaming ginawang special bonding. Naging tagapanood na lang ako sa buhay ng sarili kong anak.
Nakikita ko na lang sa Facebook ang mga litrato nila kasama ang pamilya ni Ramon. Masaya sila, nakagown sila. At ako nandito sa bahay mag-isa. Hindi iyon masakit lang, nakakawasak iyon. Naging malinaw na ang plano ni Ramon at iyon ay ang tanggalin ang ina sa eksena. Ang walang utang na loob na ipinakitang ito ay hindi galing sa puso ni Marie Chris. Ito ay itinuro sa kanya. Ang pagiging ilaw ng tahanan ko, ang pagiging single mother ko, ang sakripisyo ko, lahat iyon ay naging imbisible sa paningin nila. Pero hindi ako invisible. Ako ang nanay niya. At hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang totoong Ramon. Ang red flag na iyon, ngayon ay naging alarma na ng sunog sa loob ng puso ko. Alam kong hindi lang ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang sistematikong paglayo. At kung hindi ako kikilos, baka tuluyan nang mawala si Marie Chris sa akin. Bawat araw na lumilipas na hindi ko siya nakakausap ay parang isang araw na nananalo si Ramon. Pero hindi pa tapos ang laban. Bilang ina, ako ang huling depensa ng aking anak kahit palaban sa taong akala niya ay mahal niya. Handa akong maging kontrabida sa kwento nila basta mailigtas ko lang siya sa huli. Ang pagpaplano ng kasal ay naganap na, pero sa paligid ko lang, hindi kasama ako. Parang hangin na lang ako na dumadaan sa buhay nila. Parang tour guide lang si Marie Chris na nagbabanggit ng detalye, hindi bilang isang anak na humihingi ng payo sa ina. Sasabihin niya sa mga madalang naming tawag, "May venue na kami, ma. Kinuha na ang photographer. Pumili na kami ng bulaklak. Peonies ang gusto ni Ramon." Pero kapag nag-alok ako ng tulong, tulad ng paggawa ng table setting o pagtulong sa budget, dahil alam kong mahal ang kasal, o kaya naman nagtanong ako tungkol sa guest list, ang sagot niya ay laging malabo at may kasamang pagmamadali. Sasabihin niya, "Si Ramon na ang bahala diyan, ma." O kaya naman, may connections ang mother niya. Siya na ang nag-aasikaso ng catering. Ang mother niya, ang biyenan niya. Siya ang naging karibal ko sa pagmamahal ng anak ko. Siya ang naging bida sa mga kwento ni Marie Chris. Nakikita ko sa Instagram, kahit hindi ako masyadong marunong sa technology, na magkasama sila sa pagpili ng gown. Nakikita ko ang mga ngiti nila. Ang biyenan niya, laging nasa tabi niya, hawak ang kamay niya. At ako? Ako ang nagbayad ng tuition niya. Ako ang nagpupuyat noong may sakit siya. Pero ngayon, sa pinakamahalagang araw ng buhay niya, iba ang tinatawag niyang mommy. Ang sakit. Ang sakit-sakit isipin na parang pinalitan ka na lang basta-basta. Parang sapatos na luma na hindi na bagay sa bago niyang buhay. 3 buwan bago ang kasal na inaasahan ko, naglakas loob akong magtanong tungkol sa petsa. Kailangan ko kasing magpaalam sa part-time job ko sa library. Hindi naman malaki ang sweldo ko doon, pero nagbibigay iyon ng layunin at dignidad sa akin. Ayokong maging pabigat at gusto kong may sarili akong pera pambili ng regalo. Tinawagan ko siya at tinanong, "Anak, kailan ba talaga ang petsa? Kailangan kong i-file ang leave ko." Sabi niya, "Early October, ma. Siguro ang second weekend." Nagre-research pa si Ramon ng venues. Gusto niya sa Tagaytay Highlands, yung may view ng Taal. Sumagot ako ng masaya, sinusubukang ibalik ang koneksyon namin. "Maganda yan, anak. October sa Tagaytay, napakaganda. Malamig ang simoy ng hangin. Pero, seryoso ba kayo na hindi doon sa Batangas? Pwede naman doon, malaki ang espasyo natin. Libre pa. Pwede tayong maglagay ng tent sa garden." Agad siyang tumanggi at ang boses niya ay may bahid ng inis. "Ay hindi, ma. Gusto ni Ramon ng mas elegante, mas sophisticated na kasal. Hindi raw beach backyard wedding ang gusto niya. Masyado raw casual, masyadong simple." Ang pagtanggi niya ay masakit. Lalo na dahil pangarap ni Marie Chris noong bata pa siya na magpakasal sa Batangas. Ilang beses kaming naglaro doon, nagpapanggap na ikinakasal siya, walang sapin sa paa sa buhangin, may fairy lights lang na nakasabit sa mga puno ng niyog, kasama ang lahat ng pamilya at kaibigan. Iyon ang pangarap niya. Pero ngayon, hindi na siya ang nagdedesisyon. Ang boses niya ay naging boses ni Ramon. Ang pangarap niya ay naging pangarap ni Ramon. Ang simple na gusto niya noon ay naging masyado raw casual ngayon. Hindi ako invited sa venue tours. Hindi ako tinanong tungkol sa guest list. Hindi ako kasama sa food tasting.
Ang dating ilaw ng tahanan, ngayon ay naging manonood sa buhay ng sarili niyang anak. Ang pakiramdam ko, para akong isang kasambahay na bigla na lang tinanggal sa trabaho matapos ang ilang dekadang serbisyo, walang severance pay, walang respeto, walang pasasalamat. Ang pinakamalaking dagok, ang huling dagok na halos dumurog sa akin, ay dumating 2 linggo na ang nakalipas. Tumawag si Marie Chris habang nag-aayos ako ng cabinet ko, inaayos ang mga lumang album namin. Sabi niya, ang boses niya ay seryoso. Ma, may gusto akong itanong. Kailangan mo lang maging cool tungkol dito. Huwag kang mag-react please, makinig ka lang. Walang magandang balita ang susunod sa linyang iyon. Huminga ako ng malalim, hinawakan ang dibdib ko, at nagtanong, ano yon anak? Sinimulan niya ang paliwanag, gamit ang mga salitang halatang hindi sa kanya galing. Nag-research si Ramon tungkol sa family dynamics at healthy boundaries sa kasal. Sabi niya, mahalaga raw na mag-establish kami ng independence bilang mag-asawa, simula pa lang. Sabi niya, toxic daw ang dependency ko sa iyo. Naramdaman ko ang malamig na simoy, parang hangin sa sementeryo na bumalot sa akin. Toxic? Ako? Ang nagmahal sa kanya ng buo? Tinanong ko siya, anong klaseng independence? Anong toxic ang sinasabi mo? Nagpatuloy siya. Sabi niya, masyado raw akong emotionally dependent sa iyo. Tulad ng pagtawag ko sa iyo kapag stress ako sa trabaho. Sa halip na trabahuhin namin ni Ramon ang problema bilang mag-asawa. Sabi niya, iyon daw ang sisira sa kasal namin. Nagpakita siya ng mga articles tungkol sa kultura na nagpapahina sa asawa kapag masyadong dikit sa nanay. Sumagot ako, pinipigilan ng galit. Marie Chris, normal ang pagtawag sa nanay mo kapag may problema ka. Hindi iyon unhealthy. Iyon ang pamilya. Iyon ang kultura natin. Tayo ang magkaramay. Pero nagmatigas siya, parang may script na binabasa. Pero, sabi ni Ramon, Ma, may mga articles daw tungkol sa mga babae na mas inuuna ang nanay kaysa asawa at kung paano nasisira ang kasal nila. Ayaw kong maging ganoong asawa, Ma. Gusto ko, modern kami. Gusto ko, healthy kami. Ipinikit ko ang mga mata ko. Alam ko na ang manipulasyon. Ginagawa ni Ramon na ihiwalay si Marie Chris mula sa support system niya at pinapaniwalaan siyang para iyon sa ikabubuti niya. Tuso. Ang mga boundaries na ito, hindi boundaries. Sila ay mga pader. Sila ay mga rehas na itinatayo ni Ramon sa pagitan namin para soluhin siya. Alam ko na. Tinanong ko siya, anong ibig sabihin nito? Praktikal. Ano ang gusto ninyong mangyari? Sabi niya, kailangan nating mag-establish ng boundaries. Mas kaunting contact. Mas maraming espasyo para magbuo kami ng sarili naming tradisyon ni Ramon. Baka once a month na lang tayo mag-usap. At doon na niya sinabi ang tungkol sa Pasko. Ang Pasko na pinakabanal at pinakamasayang panahon para sa ating mga Pilipino. Gusto ni Ramon na sa pamilya muna niya kami magpasko ngayong taon. Para ma-break lang ang pattern ng dependency. Dapat daw, independent na kami sa holidays. Huwag daw kaming umuwi sa'yo. Ang Pasko, ang pinakamahalagang tradisyon namin simula noong 8 taong gulang siya. Naalala ko ang aming Noche Buena. Kami lang 2, pero masaya. May queso de bola, may hamon, may fruit salad na ako mismo ang gumawa. Nagsisimba kami ng simbang gabi ng magkasama. At ngayon? Mag-isa ako? Sa Pasko? Pinigilan kong maiyak at sinabing, naiintindihan ko kung iyon ang gusto ng asawa mo. May iba pa ba? Mayroon pa bang boundaries na kailangan kong malaman? Nag-aalangan siyang sumagot at dito ko naramdaman ang tunay na layunin ni Ramon. Opo, ang tungkol sa beach house sa Batangas. Sabi ni Ramon, complicated ang sitwasyon. Complicated? Bakit? Tanong ko. Kasi lagi ko daw inasahan na mananahin ko iyon. Pero sabi niya, pressure daw iyon sa relasyon namin. Parang hindi raw siya makakapag-relax doon kasi hindi naman talaga namin iyon. Iyo yon. Kung may mangyari sa amin or kung mag-away kayo, mawawala ang vacation spot namin. Diretso ko siyang tinanong, ang boses ko ay naging matigas. Hinihingi mo ba ang bahay, Marie Chris? Hinihingi mo bang ipasa ko na sa iyo ang titulo? Ang lihim na yaman natin? Sumagot siya, hindi naman ma. Gusto lang ni Ramon na magkaroon kami ng sarili naming lugar. Ang pakiramdam daw niya, laging under scrutiny siya kapag nandoon tayo.
Parang hindi siya tunay na master ng sarili niyang bakasyon. Gusto niya, sa amin nakapangalan para secure kami. Under scrutiny? Mula sa nanay na halos hindi niya na nakikita? Alam ko, ang beach house ang target niya simula pa lang. Ang ari-arian na iyon kung saan natuto siyang lumangoy, kung saan kami nag-ipon ng libu-libong alaala. Ngayon, gusto niyang gawing investment asset ni Ramon. Ang lahat ay para sa sarili nilang special place, ang special place na walang ako. Gusto nila ang bahay, pero ayaw nila sa may-ari. Pumayag ako na pag-iisipan ko, pero sa loob ko, alam ko na. Tapos na ang pagiging tagapanood ko. Hindi na ako magiging lola na basta na lang tatanggapin ang pagtataboy. Nagplano ako, hindi para maghiganti dahil sa galit, kundi para malaman ang katotohanan tungkol kay Ramon. Ang pag-iisip na walang utang na loob ang anak ko ay mas masakit pa sa anumang sakit ng katawan. Pero alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, hindi siya walang utang na loob. Siya ay biktima. Siya ay nalason ng mga salita ng isang taong mapagpanggap. At tungkulin kong iligtas ang anak ko bago tuluyang makuha ni Ramon ang lahat, ang bahay, ang pera, at ang kaluluwa ng anak ko. Ang naramdaman kong tahimik na sakit matapos ang tawag na iyon ay unti-unting naging apoy. Isang apoy na nagliliyab sa gitna ng dibdib ko. Kailangan kong protektahan ang aking anak. Hindi lang sa sakit ng puso, kundi sa kapahamakan na dinadala ni Ramon sa buhay niya. Hindi ako nurse lang na nag-aabang ng utos. Ako si Caridad. Ako ang ilaw ng tahanan. At ang tungkulin ng ilaw ay liwanagin ang dilim at ipakita ang mga bagay na nakatago. Ang tungkulin ko ay protektahan ang pamilya ko mula sa mga ahas na nakapasok sa aming bakuran. Hindi ako papayag na ang aking dangal at sakripisyo ay tapakan ng isang lalaking may suit at charm, na walang ibang dala kundi kasakiman. Napagtanto ko na ang pag-iyak ay walang mararating. Ang pagmamakaawa kay Maricris ay hindi gagana dahil bingi na siya sa akin. Ang kailangan ko ay aksyon. Ang kailangan ko ay katotohanan. Kaya, sa loob ng isang linggo, inilaan ko ang lahat ng oras ko sa pagsasaliksik. Binuksan ko ang laptop ko na bihirang gamitin at naging investigador sa sarili kong pamamahay. Hindi ako naghahanap sa mga gossip sites. Naghanap ako sa mga public records, business filings, at mga lumang news articles. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga kaibigan ni Maricris noong kolehiyo. Tinawagan ko sila isa-isa, kinukumusta, at pasimpleng nagtatanong kung may alam sila tungkol kay Ramon. Nalaman ko na hindi pala siya sikat sa circle nila. Bigla na lang siyang sumulpot. Parang multo. Nagtanong ako sa dating katrabaho ni Robert, ang yumaong asawa ko, tungkol sa financial disaster niya noon. May kutob ako na may koneksyon ito. At, pinakaimportante, kumuha ako ng professional. Kumuha ako ng private investigator. Hindi ko na kayang mag-isa. Kailangan ko ng ebidensya na hindi pwedeng itanggi, ebidensya na tatayo kahit sa harap ng korte. Hindi ako naghahanap ng chismis. Naghahanap ako ng mga bala para sa aking baril. Ang investigator ko, si Mr. Cruz, ay isang retiradong pulis na tumpak sa mga detalye. Tahimik siyang tao, pero matalas ang mata. Pagkatapos ng 7 araw, nakipagkita siya sa akin sa isang kapihan. Inabot niya sa akin ang isang makapal na Manila folder. Ang folder na iyon ay mas mabigat pa sa puso ko. Nang buksan ko ito, nakita ko ang pattern ni Ramon Morrison. Ang mga ginagawa ni Ramon, hindi ito pagkakamali ng isang taong nagmamahal. Ito ay plano ng isang kriminal. Si Maricris, hindi siya ang una. Pangatlo na siya. Si Ramon ay sistematiko. Ang una niyang biktima, si Emma Chen, isang filchi na ang pamilya ay may matagumpay na restaurant chain sa Binondo. Tulad ni Maricris, inihiwalay din siya ni Ramon mula sa pamilya niya. Ginawa siyang dependent sa kanya, pinaniwala na ang pamilya niya ay kumokontrol sa kanya. Ang kasal nila, nakansela nang malaman ng tatay ni Emma ang gambling debts ni Ramon sa casino at ang mga sikretong account niya kung saan niya tinatago ang pera ni Emma. Doon ko na nakita ang pulang ilaw. Hindi lang pala siya kontrolado, siya ay mapanganib. Ninanakawan niya ang mga babaeng ito habang sinasabing mahal niya sila. Ang pangalawa ay si Sarah Walsh. Si Sarah, may malaking trust fund mula sa mga magulang niya.
Tinangka ni Ramon na i-access ang fund na iyon bago pa man umabot sa kasal. Gusto niyang maging co-signatory. Buti na lang, pinaalis siya ng mga kapatid ni Sarah bago pa mahuli ang lahat. Parehong matatalino, parehong successful, parehong mayaman at parehong in-isolate. Si Ramon ay hindi naghahanap ng asawa. Naghahanap siya ng bangko. Siya ay isang financial predator na gumagamit ng kasal bilang sandata. Si Ramon Morrison ay hindi gentleman. Siya ay isang mandaragit na nag-espesyalista sa mga babaeng matalino, successful, at may ari-arian na pwedeng mana ngunit may kahinaan sa emosyon. Si Marie Chris sa kanyang marketing career at, higit sa lahat, ang inaasahang mana na beachfront property sa Batangas ay ang perpektong biktima niya. Ang alas niya, ang beach house. Kinumbinsi niya si Marie Chris na ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pag-alis sa nanay niya para makuha niya ang kontrol ng walang hadlang. Hindi ko na pwedeng maghintay. Ang susunod na tawag, ang susunod na message, baka huli na. Baka mapapirma na niya si Marie Chris sa mga dokumento na hindi niya naiintindihan. Kailangan kong kumilos. Naisip ko, ano ang pinakamahusay na paraan? Ang sigaw at galit ko ay hindi niya papaniwalaan. Sasabihin lang niyang inggit ako, lola na bitter, nanay na hindi makatanggap na may asawa na ang anak. Pero ang katotohanan na may ebidensya ay hindi niya pwedeng tanggihan. Ang papel ay hindi nagsisinungaling. Kaya, ang wedding gift na ipapadala ko, hindi ito silverware o crystal vase. Ito ay katotohanan. Ang regalo na iyon, hindi lang magliligtas sa kanya mula kay Ramon, kundi magliligtas din sa dangal ng aming pamilya. At sa huling pahina ng folder na iyon, nakita ko ang isang bagay na nagpalaki ng mata ko. Isang lumang news clipping. Isang artikulo tungkol sa isang business deal noong 1987 na naging iskandalo. Ang pangalan, Robert Thompson, ang tatay ni Marie Chris, at William Morrison, ang lolo ni Ramon. Doon na nagsimula ang perpektong plano ko. Ang initial research ko sa mga lumang papel ni Robert ay nagbigay ng koneksyon. Ang financial disaster na naging dahilan ng pag-iwan ni Robert sa amin. Ang dahilan kung bakit ako naging single mother. Ang dahilan kung bakit naghirap kami. Ay direktang may kinalaman sa pamilya ni Ramon. Ang lolo ni Ramon ang nagnakaw sa amin noon. At ngayon, ang apo naman niya ang gustong magnakaw sa amin ulit. Ang utang na loob na ipinakitang walang-wala ni Ramon ay naging utang na dugo ng pamilya nila sa amin. Kaya, ang wedding gift na iyon, hindi lang ito hustisya para kay Marie Chris. Ito ay hustisya para sa ama niya. Ito ay hustisya para sa lahat ng hirap ko. Ang plano ko, perpekto. At handa na akong ibigay ito. Ang lihim na yaman ko, ang katotohanan, ay magiging alas ko. Ang pawn na akala nilang ako, ang matandang lola na walang alam, ngayon ay magiging hunter. Handa na akong baligtarin ang laro. Hindi alam ni Ramon kung sino ang kinalaban niya. Akala niya, matanda na ako at mahina. Pero hindi niya alam, ang pagmamahal ng isang ina ay mas matalim pa sa anumang patalim. At ang katotohanan ay ang pinakamabigat na sandata sa lahat. Handa na akong bawiin ang anak ko. Ang araw na iyon, ang araw na binago ang lahat at nagbukas sa pinto ng katotohanan, ay dumating 3 araw na ang nakalipas. Naalala ko pa, Miyerkules noon. Nasa hardin ako, nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Nagde-deadhead ako ng aking mga rosas, tinatanggal ang mga tuyong bulaklak para magbigay daan sa mga bago. Ang pag-aalaga ng rosas ay parang pag-aalaga ng pamilya. Kailangan mo ng pasensya. Kailangan mong tiisin ang mga tinik. At minsan, kailangan mong putulin ang mga bahaging patay na para mabuhay ang buong halaman. Tahimik ang paligid. Tanging huni lang ng ibon ang naririnig nang biglang tumunog ang telepono ko sa ibabaw ng mesa sa terrace. Nakita ko ang pangalan ni Marie Chris sa screen at sa loob ng isang split second, naramdaman ko ang dati kong tuwa. Ang puso ng ina ay laging umaasa. Akala ko, tatawag siya para kumustahin ako, para sabihing miss na niya ako, o para sabihing magkita kami. Pero nang sagutin ko ito, agad kong naramdaman na may mali. "Hi ma," boses niya. Kakaiba, parang mechanical, walang init, walang lambing. Parang robot na nagbabasa ng script na isinulat ng ibang tao. Parang hindi siya ang anak na pinalaki ko. Sumagot ako,
Sinusubukang maging masigla. Hello anak, kumusta ka? Ang tagal mong hindi tumawag. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Ang sagot niya ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Tumawag ako para sabihin sa iyo na nagpakasal na kami ni Ramon kahapon. Simple lang ang ceremony, immediate family lang at closest friends. Kahapon. Nagpakasal sila kahapon. At ako, ang nanay niya, ay walang kaalam-alam. Akala ko, sa October pa. Akala ko, may panahon pa. Nag-decide kaming gawing mas intimate, paliwanag niya, pero parang nagdadahilan lang. Sabi ni Ramon, masyadong commercial ang malaking kasal, masyadong magastos at stress. Kaya nagrenta kami ng venue sa Martha's Vineyard at kept it simple. Kami-kami lang. Simple at sekreto. At hindi kasama ang nanay. Ang nanay na nagpalit ng lampin niya. Ang nanay na nagbayad ng tuition niya. Ang nanay na nandoon noong iniwan siya ng tatay niya. Ngayon, sa pinakamahalagang araw ng buhay niya, wala ako. Congratulations, pilit kong sabi. Ang lalamunan ko ay naninikip. Ang puso ko ay parang pinipiga. Sigurado akong maganda ang kasal niyo. Masaya ako para sa inyo. Nagsinungaling ako. Hindi ako masaya. Wasak ako. Pero hindi pa siya tapos. Nagpatuloy siya sa paglilista ng mga detalye, parang nagbabasa ng menu sa restaurant. Perfect ang lahat, ma. Nandyan ang parents ni Ramon, ang sister niya na galing pang California, si Jessica ang maid of honor ko, si Tom ang best man ni Ramon. Ang ganda ng photos. Ang parents ni Ramon, ang kapatid ni Ramon, ang kaibigan ni Ramon. Lahat sila nandoon. Sila ang pamilya niya ngayon. Ako ay nakalimutan na. At doon na niya sinabi ang tunay na dahilan ng tawag. Hindi para ibahagi ang ligaya, hindi para humingi ng basbas, kundi para humingi ng susi. Ma, sabi niya, at naramdaman ko ang pagbabago ng tono niya, naging negosyante. Nagtatanong kami ni Ramon kung pwede mong ipadala ang susi sa Batangas, yung beach house. Doon na lang kami mag-honeymoon kasi wala kaming time magplano ng proper trip sa abroad. Gusto naming mag-relax agad. Nandyan na. Ang beach house. Ang lihim na yaman. Hindi nila ako inimbitahan sa kasal, pero gusto nilang gamitin ang bahay ko para sa honeymoon nila. Ang kapal ng mukha. Wala man lang, pwede ba kaming bumisita, ma? Kundi, ipadala mo ang susi. Inulit ko ng dahan-dahan ang susi sa Batangas. Oo, ma, sagot niya ng mabilis. Excited si Ramon na ikwento ko na sa kanya ang tungkol dito. Interesado siya sa renovations na ginawa mo at sa property value appreciation. Sabi niya, sayang kung nakatiwangwang lang. Gusto niyang i-assess ang value. Property value appreciation. I-assess ang value. Napaka-romantikong salita para sa honeymoon. Hindi niya gustong makita ang sunset. Gusto niyang makita ang presyo ng lupa. Sa sandaling iyon, nakumpirma ang lahat ng hinala ko. Si Ramon ay hindi nagmamahal sa anak ko. Si Ramon ay nagmamahal sa asset ko. Tinanong ko siya, Marie Chris, nang sinabi mong nagpakasal kayo kahapon, legal na ba kayo o ceremony lang? Pareho, ma. Nakuha namin ang license last week at nagkaroon ng civil ceremony bago ang party. Legal na mag-asawa na kami. Bakit? Naglilinaw lang, sabi ko, at hindi mo naisip na imbitahan ang nanay mo sa kasal mo, kahit sa civil wedding man lang? May pause sa kabilang linya. Isang katahimikan na punong-puno ng guilt, pero agad ding natabunan ng depensa. Ma, please huwag mo nang gawing dramatic ito. Desisyon ni Ramon na gawing maliit. At honestly, pagkatapos ng pinag-usapan natin tungkol sa boundaries, akala ko naiintindihan mo na. Akala ko nire-respeto mo ang space namin. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko ng perfectly. Naiintindihan ko na kinumbinsi siya ni Ramon na ang pagtataboy sa nanay niya ay healthy boundaries. Naiintindihan ko na nagtagumpay si Ramon na i-isolate siya ng tuluyan. Pinigilan ko ang galit ko. Alam kong hindi ito ang oras para sumigaw. Ito ang oras para kumilos. So, ipadadala mo ang susi? Balak naming mag-drive ngayong Biyernes. Kailangan namin ng susi bago kami umalis, sabi niya. Oo, anak! Sagot ko ng mahinahon, parang dagat bago ang bagyo. Ipadadala ko. Sisiguraduhin kong makukuha mo. Gusto kong maging masaya kayo.
Pagkatapos naming maghangap, umupo ako sa hardin ng matagal. Tinitigan ko ang mga rosas. Nag-isip ako tungkol sa pattern. Ang pattern ni Ramon, isolation, access sa ari-arian. At pagkatapos, kapag nakuha na ang gusto, iiwan na ang biktima. Pero nagkamali siya sa akin. Akala niya, isang helpless na ina lang ako na basta na lang tatanggapin ang lahat at iiyak sa sulok. Hindi niya na-underestimate ang lakas ng isang inang handang ipagtanggol ang anak. Hindi niya alam kung sino ang kinalaban niya. Ginugol ko ang natitirang araw sa paggawa ng huling preparations. Kinuha ko ang folder mula sa private investigator. Kinuha ko ang mga lumang dyaryo. Kinuha ko ang mga dokumento mula sa abogado. Inayos ko ang lahat. Hindi ako naghahanap ng simpleng paghihiganti. Naghahanap ako ng hustisya. Pagdating ng Biyernes ng umaga, iniwan ko ang wedding gift sa doorstep ng kondo nila sa Makati. Hindi ako kumatok. Iniwan ko lang doon. Ito ang regalo ko na magbibigay ng lasting memories. Ang package ay maganda ang balot, silver paper at malaking puting laso. Mukhang mahal, mukhang elegante. Sa loob, isang leather portfolio na maingat kong binuo sa loob ng 72 oras. Nagsulat ako ng note sa labas. Congratulations sa inyong kasal. Every new husband should know about his wife's family history. Narito ang susi at ang katotohanan. Love, karidad. At doon, nagsimula ang paghahanap buhay ng regalo ko. Ito na ang simula ng katapusan ni Ramon. Ang tawag ay dumating alas 2:17 p.m. ng hapon. Nasa sala ako, umiinom ng tsaa, naghihintay. Alam kong tatawag sila. Tumutunog ang telepono ko, numero ni Marie Chris. Pero nang sagutin ko, boses ni Ramon ang sumalubong sa akin. Hindi ang boses na polished at charming na narinig ko noon. Ito ay boses ng isang halimaw na nasugatan. Sumisigaw. Galit. Hindi mapigilan. Ang boses niya ay nanginginig sa rage at takot. Anong problema mo? Baliw na matanda. Bakit mo kami sinendan ng basura? Ipapakulong kita. Wala kang karapatan. Sigaw niya. Halos mabingi ako sa lakas ng boses niya. Dahan-dahan kong inilapag ang tasa ng tsaa ko sa platito. Clink! Ang tunog ay kalmado sa gitna ng kanyang bagyo. Hindi ako nagulat. Iyon ang reaksyon na inaasahan ko mula sa isang taong nahuli sa akto. Sumagot ako ng mahinahon. Hello Ramon, I take it binuksan mo na ang wedding gift mo. Nagustuhan mo ba? Harassment ito. Tumatawag ako sa pulis. Sinisira mo ang buhay namin. Sinisira mo ang honeymoon namin. Patuloy niya sa pagsigaw. Naguguluhan ako, dear, sabi ko. Ang boses ko ay matibay at puno ng awtoridad ng isang ina at isang nurse. Ano ang ire-report mo sa pulis? Na ang biyenan mo ay nagbigay sa iyo ng regalo na naglalaman ng public records at newspaper articles? Hindi ba't sabi mo noon, interesado ka sa family history namin? Interesado ka sa tradisyon namin? Ayan na ang tradisyon, ang kasaysayan. Sa background, naririnig ko ang iyak ni Marie Chris. Ramon, kalma! Ano ba yan? Hayaan mong kausapin ko si Mama? Ano bang nangyayari? Rinig ko ang pagpigil ni Ramon kay Marie Chris. Wag! Baliw ang babaeng ito. Sinisira niya ang kasal natin bago pa magsimula. Inggit lang yan kasi hindi siya kasama. Hindi ko napigilang ngumiti ng mapait. Ramon, hindi ka siguro galit dahil lang nag-share ako ng interesting family history. Alam kong galit ka dahil alam mo na ang totoo. Akala ko pa naman maa-appreciate mo ang connections ng pamilya natin. Ang katotohanan ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Nadiskubre ko ang isang bagay na absolutely fascinating habang nagre-research ako kasama ang investigador. Ang lolo ni Ramon, si William Morrison, ay kasosyo ni Robert, ang yumaong asawa ko at tatay ni Marie Chris, noong 1987 sa isang real estate development deal. Isang malaking shopping center project. Ang deal na iyon sumablay. Hindi dahil sa malas, kundi dahil sa fraud. Ang mga dokumentong kasama sa regalo ay nagkukwento ng lahat ng detalye. Paanong sistematikong inembezzle ni William Morrison ang pondo mula sa joint accounts nila ni Robert. Paanong ninakaw niya ang tiwala ng asawa ko. Paanong nawala ni Robert ang halos lahat ng mayroon siya, kasama ang dangal niya at ang unang kasal namin, dahil sa pagnanakaw ni Morrison. Pero hindi iyon ang pinaka-interesting na bahagi. Ang pinaka-interesting na bahagi
Ang bagay na talagang nagpatahimik kay Ramon ay ang nakita ko sa huling newspaper article noong 1993. Namatay si William Morrison sa car accident pero bago iyon, umamin siya. Nagkaroon siya ng deathbed confession sa kanyang kaisa-isang apo na nasa tabi niya noon, si Ramon. Umamin siya tungkol sa ninakaw na pera na nakatago sa iba't ibang offshore accounts. Ang perang iyon na quietly ina-access ni Ramon sa loob ng ilang taon. Ang perang iyon na siyang nagbayad sa lifestyle niya, sa mamahalin niyang suit, sa Rolex niya, at sa kakayahan niyang manligaw ng mga babaeng tulad ni Marie Chris nang hindi naman talaga nagtatrabaho. Ang perang iyon na legal na pag-aari ng estate ni Robert. At dahil namatay si Robert 3 taon na ang nakalipas, ang perang iyon ay hindi kay Ramon. Ang perang iyon ay pag-aari na ni Marie Chris, ang only heir niya. Sinabi ko ito kay Ramon ng diretso. Ramon, sabi ko, kalmado. Ang boses ko ay precise parang scalpel. Alam kong alam mo, nasa portfolio ang ebidensya ng pag-access mo sa accounts. Kasama rin dyan ang contact information ng law firm na humahawak sa estate ni Robert. Interesado silang makipag-usap sa iyo tungkol sa mga offshore accounts na binanggit ng lolo mo. Apparently, dahil sa interest at appreciation, mayroong halos 230 milyong PHP, higit $4 million USD na pera ni Marie Chris doon. At alam mo yon, kailangan mo yon para sa iyong consulting business, Kuno. Ang pagsigaw sa kabilang linya ay biglang tumigil, parang pinutol ang kuryente. Nagsisinungaling ka, sabi niya, pero nagbago ang boses niya. Ang rage ay nawala, napalitan ng panic, pure, unadulterated panic. Ang boses ng isang taong nakatapak sa kumunoy. Hindi ako nagsisinungaling, dear, sagot ko. Ako ay retired nurse. Sinanay kaming maging tumpak sa mga facts. Hindi kami nagbibiro sa buhay at kamatayan. Pero huwag mong paniwalaan ang salita ko. Sigurado akong matatandaan ka ng lawyer ng lolo mo sa Miami. Si Mr. Rodriguez. Napakalaking tulong niya sa pag-trace ng paper trail. Kakausapin ka niya soon. Narinig ko si Marie Chris sa background, naguguluhan, umiiyak. Anong pera? Anong lawyer? Ramon, anong sinasabi ni Mama? Rinig ko ang takot sa paghinga ni Ramon. Alam niyang tapos na siya. Alam niyang nabuking na ang laro niya. Hindi lang siya basta manloloko. Siya ay nagnanakaw sa pamilyang sinira na ng lolo niya. Nagdagdag ako ng huling pasabog. At Ramon, ang susi ng Batangas, nasa portfolio din. Nakadikit sa huling pahina. Isipin mo na lang na wedding gift ko yon sa inyong dalawa. Sigurado akong masisiyahan kayong pag-usapan ng financial history ng pamilya mo habang nag-e-enjoy sa ocean view. Pag-usapan ninyo kung paano ninyo ibabalik ang 230 milyon sa anak ko. Tapos, ibinaba ko ang telepono nang hindi hinihintay ang sagot niya. Uminom ako ng tsaa. Mainit pa ito. Masarap. Naramdaman ko ang kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng 2 taon. Alam ko, ang lobo ay nahuli na sa sarili niyang bitag. Ang lihim na yaman ay naibunyag na. At ang anak ko, sa wakas, ay malapit nang magising. Ang ilang oras pagkatapos ng tawag na iyon ay ang pinakamahabang oras ng aking buhay. Nakaupo lang ako sa aking porch, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, napakaganda. Pero sa loob ng dibdib ko, may bagyong nagwawala. Hindi ako tumawag ulit. Alam kong kailangan kong maghintay. Hindi ko pwedeng pilitin si Marie Chris na maniwala. Ang katotohanan ay parang gamot na mapait. Kailangan niya itong lunukin ng kusa para gumaling siya. Hayaan kong gumana ang katotohanan. Hayaan kong magtrabaho ang mga dokumento sa portfolio. Iyon ang aking alas. Tumawag si Marie Chris ng 6:30 p.m. ng gabi. Ang boses niya ay hindi na robot. Ito ay boses ng isang batang nasaktan. Hoarse dahil sa pag-iyak. Basag. Naririnig ko pa rin ang pagsigaw ni Ramon sa background. Pero ngayon, ang boses niya ay hindi na demanding o galit. Ito ay pleading. Ito ay boses ng isang taong natatakot na mawalan ng kontrol. Ma, sabi ni Marie Chris, at sa isang salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa balikat niya. Ma, anong ginawa mo? Sabi ni Ramon. Kasinungalingan lahat ng nasa folder. Sabi niya, gawa-gawa mo lang ito para sirain kami. Sabi niya, gusto mo lang kaming paghiwalayin dahil inggit ka sa amin. Ma, totoo ba to?
Huminga ako ng malalim. Anong sa tingin mo, Marie Chris? Ano ang sinasabi ng puso mo? Kilala mo ako. Sa buong buhay mo, kailan ako nagsinungaling sa'yo? Kailan ako gumawa ng kwento para saktan ka? May mahabang katahimikan. Rinig ko ang paghikbi niya. Sa tingin ko, kailangan mong ipaliwanag ang ilang bagay. Everything, lahat-lahat. Handa ka na bang makinig, anak? Tanong ko. Opo, ma, sagot niya ng mahina. Ipinaliwanag ko ang lahat, dahan-dahan, parang nagkukwento ng isang masamang panaginip. Talaga bang ninakaw ng lolo ni Ramon ang pera ni Papa? Tanong niya. Oo, anak. 2.3 milyong dolyar noon. Halos 130 milyong PHP kung i-convert natin sa pera ngayon. At mas malaki pa dahil sa interest. Ayon sa bank records na nakuha ng investigador, sistematiko niyang nilimas ang joint accounts nila. Ang stress noon ang nag-ambag sa pag-iwan ng papa mo sa atin noong 8 taong gulang ka. Hindi kanya iniwan dahil hindi kanya mahal, Marie Chris. Huwag mong iisipin iyon. Iniwan niya tayo dahil winasak siya ng kahihiyan. Winasak siya ng fraud na iyon. Wala siyang maipakain sa atin at ang hiya ay pumatay sa kanya ng dahan-dahan. Narinig ko ang paghagulgol ni Marie Chris. Ang sugat na dinala niya sa loob ng 20 taon, ang akalang hindi siya mahal ng ama niya, ay biglang naghilom at napalitan ng galit. At alam ni Ramon ang tungkol sa perang iyon? Tanong niya ulit, ang boses ay tumitigas. Naririnig ko si Ramon na lumalapit sa telepono, ang mga salita niya ay muffled pero desperado, "Honey, don't listen to her, she's crazy." Sinagot ko si Marie Chris ng diretsyo. Ang deathbed confession ng lolo niya ay nagsasabi na oo. Nakakita ako ng records na nag-a-access si Ramon sa ilan sa mga accounts na yon sa loob ng huling 5 taon. Nabubuhay siya sa pera na legal na pag-aari ng estate ni Papa. Ang consulting business niya, iyon ang front niya. Iyon ang takip. Kaya pala wala kang nakikitang opisina. Kaya pala wala kang nakikilalang kliyente. Imposible. Sabi niya, investment strategies siya. Sabi niya, confidential ang clients niya. Marie Chris, mag-isip ka. Ikaw ay isang matalinong babae. Kailan mo huling nakita si Ramon na talagang nagtatrabaho? Kailan siya huling nagkaroon ng client meeting na totoo? Kailan siya nagpakita ng contract? O palagi na lang siyang nasa laptop niya, naglilipat ng pera mula sa isang account papunta sa isa pa? Katahimikan. Walang sagot. Ang salamin na ginawa ni Ramon, ang ilusyon ng perpektong buhay, ay nagsisimulang mabasag. Ang mga piraso ay nahuhulog at sumusugat sa kanya. Narinig ko si Ramon na nagdedemanda na ibaba na ni Marie Chris ang telepono. Sinisira kanya, siya ang toxic, siya ang may kasalanan kung bakit tayo nag-aaway. Ikaw ang pumili, Marie Chris. Ako na asawa mo o siya na nanay mong baliw. Sinabi ko ang huling alas. Ang law firm na humahawak sa estate ni Papa, anak, gustong makipagkita sa iyo. Bilang heir, bilang nag-iisang tagapagmana ni Robert Thompson, may legal claim ka sa perang iyon na aabot na sa halos 230 milyong PHP ngayon. Pera mo yon, Marie Chris. Pera ng pamilya natin na ninakaw nila. 230 milyon? Nagpakasal si Ramon sa iyo 3 araw matapos kong kumuha ng private investigator. Hindi ba iyon coincidental? Hindi ba nakakapagtaka na bigla siyang nagmadali? Biglang ayaw na niya ng malaking kasal? Gusto niya? Pirmahan agad? Ngayon, naririnig ko na si Ramon. Sinasabing nagsisinungaling ako, na jealous ako. Marie Chris, tanungin mo ang sarili mo. Kung walang totoo dito, bakit ganyan kagalit si Ramon? Kung inosente ang lolo niya, hindi ba dapat gusto niyang linisin ang pangalan ng pamilya niya? Hindi ba dapat tulungan kanyang bawiin ang pera ng papa mo? Bakit siya natatakot? Bakit siya nagwawala? Tumahimik ang linya, tanging hininga ni Marie Chris ang naririnig. Ang hininga ng isang taong nagigising mula sa koma. May iba pa, patuloy ko, dahan-dahan. Nakakita rin ng investigator ng records ng 2 previous engagement, si Emma Chen at si Sarah Walsh. Parehong natapos nang malaman ng pamilya nila ang financial deception ni Ramon. Parehong may family money, parehong in-isolate mula sa support system nila bago lumabas ang katotohanan, parehong-pareho sa ginawa niya sa iyo. Stop! Bulong ni Marie Chris. Tama na ma, please. May contact information ako nila kung gusto mong kausapin sila.
Hindi ka nag-iisa, anak. Hindi ikaw ang may kasalanan. Biktima ka. Sabi ko, stop. Nawala ang linya. Ibinaba niya. Alam kong masakit. Alam kong durog siya. Pero alam ko rin na bukas, kailangan na niyang magdesisyon kung ano ang paniniwalaan niya. Hindi tumawag si Marie Chris kinagabihan. Hindi ako natulog. Nagdasal lang ako. Pero noong linggo ng umaga, nakita ko siya. Nakaupo siya sa front porch ko, sa parehong lugar kung saan siya naglalaro noong bata pa siya. Suot pa rin niya ang damit niya mula noong Biyernes. Ang buhok niya ay magulo. Ang mga mata niya ay pula at namamaga sa kakaiyak. Mukha siyang bata na nawawala. Binuksan ko ang pinto. Anak, sabi ko, tumingala siya. Kwentuhan mo ako ng lahat, sabi niya. Walang hello, walang sorry, basta katotohanan lang. Pumasok siya at umupo kami sa kitchen table. Ipinagtimpla ko siya ng kape at ipinaghanda ng pandesal, tulad noong high school pa siya. Umalis si Ramon kahapon, sabi niya, nakatingin sa kape niya na parang doon niya makikita ang sagot. Nagbalot siya ng 2 malalaking maleta. Sabi niya, kailangan niya ng oras para mag-isip. Sabi niya, ako ang may kasalanan kung maniniwala ako sa'yo. Sabi niya, too much pressure daw ako. Sabi niya, hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Classic manipulation. Ginawa niyang kasalanan ng biktima ang kasalanan niya. Saan siya pumunta? Tanong ko. Hindi ko alam. Pinatay niya ang telepono niya. Pero, ma, tiningnan niya ako at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakita ko ang tapang ni Marie Chris. Ang tapang na nakuha niya sa akin. May nakita ako. Pagkaalis niya, hinalungkat ko ang mga gamit niya. Inilabas niya ang isang Manila folder mula sa bag niya. Pagkaalis ni Ramon, binuksan ko ang laptop niya na naiwan sa study table. Alam ko ang password niya. Nakita ko ang mga ito. Nagkalat sa mesa namin ang printed emails, mga correspondence ni Ramon at ng isang nagngangalang Marcus Webb, isang accountant sa ibang bansa na nag-uusap tungkol sa Morrison Inheritance at kung paano mapapanatili ang access sa offshore accounts ng hindi nahahalata ng IRS o BIR. Ang mga petsa bumalik sa 2 taon na ang nakalipas bago pa niya nakilala si Marie Chris. At mas masahol pa, tinawagan ko si Emma Chen kahapon, ma, yung nasa listahan mo. Sabi niya, same story. Ginawa niya akong biktima. Sabi ni Emma, si Ramon ay nagre-research sa mga target niya bago pa man sila magkakilala. Ang accidental meeting namin sa coffee shop? Plano yon. Alam niya kung sino ako. Alam niya kung sino ka. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig ang kamay niya, pero mahigpit ang hawak. Hindi mo yon kasalanan, anak. Na-manipulate ka niya. Pero ngayon, gising ka na, malaya ka na. Paano ko ito itatama, ma? Tanong niya, tumutulo ang luha. Paano ko mababawi ang 2 taon na nawala? Paano kita mababayaran sa lahat ng sakit na ibinigay ko? Naitama mo na. Nandito ka. Ligtas ka na. Iyon lang ang mahalaga sa akin, sabi ko. Pero kung gusto mong magbigay ng justice, hindi lang para sa atin kundi para kay Papa at sa iba pang babae, kailangan nating gawin ang next step. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang apoy sa mga mata niya. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang anak ni Caridad. Anong gagawin natin, ma? Huhulihin natin siya, sabi ko, at sisiguraduhin nating hindi na siya makapanloloko kahit kailan. Ang plano namin ay simple, pero kailangan ng tapang. Babalik si Ramon. Alam ko yon. Ang mga lalaking tulad niya, laging babalik kapag akala nila safe na sila o kapag kailangan na nilang i-access ang pera. Hindi siya makakalayo ng walang pera. At alam niyang si Marie Chris ang susi sa 230 milyong piso. Babalik siya, magsosorry, mangangako ng pagbabago, aakusahan ako na jealous at baliw at susubukang kunin ulit ang loob ni Marie Chris. Pero kapag bumalik siya, handa na kami. Ang bahay na ito ay hindi na pugad ng biktima. Ito ay magiging kulungan ng leon. Kinabukasan, Lunes ng umaga, nakipagkita si Marie Chris sa law firm na binanggit ko, kay Attorney Patricia Winters, ang abogadong humahawak sa estate ng ama niya. Kasama rin namin ang isang federal investigator mula sa NBI, National Bureau of Investigation, si Agent Jennifer Liu. Si Agent Liu ay matagal nang nag-iimbestiga kay Ramon dahil sa mga reklamo mula sa pamilya nina Emma at Sarah,
pero kulang sila sa matibay na ebidensya para maikulong siya ng matagal. Ang sitwasyon mo, Mrs. Morrison, sabi ni Agent Lou kay Marie Chris, ang magbibigay ng huling pieces na kailangan namin. Dahil legal na asawa ka na niya, at dahil in-access niya ang accounts habang kasal kayo, maaari siyang kasuhan ng criminal conspiracy, money laundering, at marriage fraud. Ang statute of limitations sa orihinal na pagnanakaw ng lolo niya ay nag-expire na, pero ang recent access ni Ramon ay nagre-reset sa legal clock. Ang krimen ay nangyayari ngayon. Handa na po kaming gumawa ng controlled operation, dagdag ni Agent Lau. Kailangan lang nating makuha ang confession niya na nakarecord. Tumawag si Ramon ng Miyerkules ng hapon gaya ng inaasahan namin. Nakita ni Marie Chris ang pangalan niya sa cellphone at nanginginig ang kamay niya. Tiningnan ko siya at tumango. Kaya mo yan, anak. Sinagot niya ang tawag at ni-loudspeaker. Marie Chris, baby! Boses ni Ramon. Malambing. Parang walang nangyari. Pwede ba tayong mag-usap? Miss Nakita? Nasa hotel lang ako malapit? Nagsisisi ako sa pagsigaw ko? Stress lang ako sa trabaho? Uuwi na ako? Huminga ng malalim si Marie Chris, pinipigilan ng galit. Sinunod niya ang script na ginawa namin. Miss na rin kita, Ramon. Patawad kung nagduda ako. Baka inggit lang talaga ni Mama yon. Alam mo naman, matanda na siya. Baka nag-i-imagine lang siya. Napakagaling niyang umarte. Binalik niya ang ego ni Ramon. Pinalaki niya ang ulo nito. Oo, baby, sabi ni Ramon, halatang nakahinga ng maluwag. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Inggit lang yon. Uuwi ako sa Biyernes ng gabi. Magluto tayo. Mag-start fresh tayo. Kalimutan na natin ang portfolio na yon. Sige, Ramon, hihintayin kita. Biyernes ng gabi, dumating si Ramon. May dalang bulaklak at alak. Naglaro ng perpektong apologetic husband. Suot niya ang paborito niyang suit. Mukha siyang prinsipe, pero sa mata namin, mukha na siyang bilanggo. Inayos ni Agent Lou at ng NBI team ang apartment ni Marie Chris nung hapon pa lang. May mga hidden cameras at microphones. Si Marie Chris ay may suot na wire sa ilalim ng damit niya. Ako, nasa kabilang kwarto, kasama si Agent Lou, nakikinig sa monitor. Ang misyon, kumpirmahin ni Ramon na alam niya ang tungkol sa ninakaw na pera at pinakasalan niya si Marie Chris para sa inheritance niya. 7:43 p.m. Dumating siya. He's here. Niyakap niya si Marie Chris, binigyan ng bulaklak. Ang sweet. Nakakasuka. 8:15 p.m. Kumakain sila ng dinner. Nagkukwentuhan. Si Ramon ay nagsisimula ng magsalita tungkol sa future. 8:52 p.m. He's talking about accessing my savings account for deposits. Baby, sabi ni Ramon sa recording. Ngayong tapos na ang drama, siguro pwede na nating ayusin ang finances natin. Yung accounts ng papa mo, kailangan nating i-transfer sa joint account natin para ma-manage ko ng maayos. Para sa future natin ito. Dito na pumasok si Marie Chris. Pero Ramon, totoo ba yung sinabi ni Mama? Yung tungkol sa lolo mo? Alam mo ba talaga na ninakaw iyon? May katahimikan. Kinabahan ako? Sasagot kaya siya? Tapos, tumawa si Ramon. Isang tawa na punong-puno ng kayabangan. Marie Chris, baby, syempre alam ko. Bata pa lang ako, alam ko na. Ang lolo ko ay genius. Kinuha niya ang nararapat sa kanya. At ngayon, kukunin natin ang nararapat sa atin. Kaya nga kita pinakasalan, di ba? Para maging legal ang lahat. Para sa atin na ang pera. Tayo ang mananalo. Nanlaki ang mata ko. Nakuha niya. Umamin siya. Sinabi niya na pinakasalan niya ang anak ko para sa pera. 9:31 p.m. Nag-text si Marie Chris ng code word sa amin. Tapos na ang dessert. Ibig sabihin, got him to admit he knew about the offshore accounts. NBI, move in, move in. Sigaw ni Agent Low sa radio. Biglang bumukas ang pinto ng kondo. Pumasok ang mga ahente ng NBI, naka-uniforme, may mga baril at badge. Ramon Morrison, huwag kang kikilos. NBI ito. Gulat na gulat si Ramon. Nabitawan niya ang baso ng alak, basag. Ang mukha niya ay namutla. Anong nangyayari? Marie Chris? Tumingin siya kay Marie Chris, naghahanap ng tulong. Pero si Marie Chris, nakatayo lang, matatag, walang luha. Tinitigan niya si Ramon sa mata. Tapos na, Ramon, sabi ni Marie Chris ng mahinahon. Alam ko na ang lahat, at ngayon alam na rin ng NBI. Pinusasan siya.
Ang perfect gentleman ay naging kriminal. Habang inilalabas siya ng mga ahente, nakita niya ako sa may pinto. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti ng tagumpay. Sabi ko sa iyo, Ramon, sabi ko habang dumadaan siya sa harap ko, dapat inalam mo muna ang history ng pamilyang kinakalaban mo. Ang lihim na yaman namin ay hindi pera, ito ay ang katotohanan. Isinakay siya sa van ng NBI. Ang predatory career ni Ramon Morrison ay tapos na. Ang 230 milyon ay ligtas. At higit sa lahat, ang anak ko ay ligtas. Niyakap ako ni Marie Chris ng mahigpit. Umiyak siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Salamat, Ma, bulong niya. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Walang anuman, anak, sagot ko. Iyon ang trabaho ng nanay. Sa wakas, dumating din ang araw ng paghuhukom. Ang araw na hinihintay namin hindi para maghiganti, kundi para makamit ang hustisya. Sa loob ng korte, tahimik ang lahat habang binabasa ng hukom ang hatol. Nakatayo ako sa likod, pinapanood ang likod ng aking anak na si Marie Chris. Hindi na siya nakayuko. Nakatayo siya ng tuwid, katabi sina Emma at Sarah, ang iba pang mga babaeng niloko ni Ramon. Sila ay parang tatlong matitibay na poste na hindi na kayang tibagin ng sinuman. Mabigat ang parusa. Si Ramon Morrison ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kaso. Gian Lan Ruatien. At ang pinakamasakit sa lahat, Gian Lan Hon Nhan. Ang hatol ay 12 taon sa kulungan. 12 taon na pagbabayaran niya sa loob ng malamig na rehas. At hindi lang iyon, inutusan siya ng korte na magbayad ng danyos sa lahat ng biktima. Ang kabuuang halaga ay mahigit 456 milyong piso, 456 na milyon. Dahil wala na siyang pera at puro utang na lang, lalabas siya ng kulungan na walang-wala. Ang prinsipe ay naging pulubi. Nang marinig ko ang hatol, gumaan ang pakiramdam ko. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Tumingin sa akin si Marie Chris at ngumiti. Isang ngiti na may halong luha pero puno ng kalayaan. Pagkatapos ng gulo, bumalik kami sa tahimik naming buhay. Isang hapon, habang kumakain kami ng merienda sa bahay, hinawakan ni Marie Chris ang kamay ko. Ma, sabi niya ng mahina, patawad. Patawad dahil naniwala ako sa kanya kaysa sayo. Patawad dahil muntik ko nang ipagpalit ang pamilya natin sa isang kasinungalingan. Hinaplos ko ang buhok niya. Anak, ang mahalaga ay nandito ka na. Ang mahalaga ay gising ka na. Ang pagkakamali ay bahagi ng buhay. Ang pagbangon ang siyang mahalaga. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang kislap ng dati niyang saya. Ma, may gusto akong gawin. Gusto kong bumalik tayo sa Batangas. Napangiti ako. Sa beach house? Opo, sagot niya. At may pangako ako. Balang araw, kapag handa na ako ulit at kapag nakahanap na ako ng lalaking totoong nagmamahal sa akin, gusto kong magpakasal ulit. Pero sa pagkakataong ito, gagawin natin ng tama. Sa Batangas tayo magpapakasal. Walang sapatos, nakatapak lang sa buhangin. May mga fairy lights na nakasabit sa puno ng niyog at amoy natin ang dagat. Simple lang, walang drama. At higit sa lahat, tumigil siya at pinisil ang kamay ko. Higit sa lahat, nandoon ka. Dahil ang sino mang lalaking hindi kayang mahalin ang nanay ko ay hindi karapat-dapat sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Doon, sa yakap na iyon, naramdaman kong buo na ulit ang aming tahanan. Si Ramon ay isang masamang panaginip na lang. Ang katotohanan ay nanalo. Si Ramon ay nagkamali ng kinalaban. Akala niya, ang paghihiwalay sa mag-ina ay magpapahina sa amin. Pero hindi niya alam, ang pagmamahal ng isang ina ay parang ugat ng puno. Kahit anong bagyo, hindi ito bibitaw. Mas lalo lang kaming tumibay. Ang regalo ng katotohanan, kapag nabuksan na, ay hindi na mababawi. At iyon ang pinakamagandang regalo na naibigay ko sa aking anak. Salamat sa pagsama sa amin sa kwentong ito. Tandaan, walang lihim na hindi nabubunyag at walang pagmamahal na hihigit pa sa pagmamahal ng pamilya.